Good morning, Juniors Department. Good morning, Teacher Rita. Siyempre, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaralan ngayong linggo, tayo muna ay mananalangin. Sige nga, start ng prayer. Taas ang kamay, ipagdikit, baba, yuko ang ulo, ipikit ang mata, tayo ay mananalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po Panginoon sa umagang ito na dinalagay po mga bagay sa bawat simbahan. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaralan at sa aming samot lalangin. Patawad po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo tayong lahat para sa ating kawitan. Ayan. Awit tayo na. Alam niyo ba yung dakilang Diyos? Alam na alam yung dakilang Diyos sa dakilang Diyos. Makapangyarihan. Ready now? Sing. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di niya magagawa sa Diyos. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di niya magagawa sa iyo. Bundok ay kanya, parat kanya rin, di kanyang mga bituin at buwan. Dakila ang Diyos, makapangyarihan, walang di niya magagawa sa iyo. Sino ay makapangyarihan? Ang Diyos, Sino ang dakila? ang Diyos, Ano? Wala siyang diba? gagawa. Ayan, salamat sa inyong kawitan. Maaari na kayo Ngayong Sunday, may panibago tayong lesson. Ready na ba kayo? Sino dito ready na? Ako po, Ayan ako lahat po. sila. Pero, meron muna akong katanungan. Okay lang ba? Ako. Sino dito sa inyo ang meron siyang mga bagay, mga gamit na pinakamahalaga sa kanya, sa inyo, na kaya nyo ibigay sa isang tao? Sino dito kaya niya ibigay? Sige, Ate Kai. Ang ano ko po, yung bracelet ko po. Yun, very good. Bracelet, kaya niya ibigay na walang reklamo. Very good. Sino pa? Kaya niyang ibigay yung mahalaga na parang importante at mahal na mahal niya yung gamit na to. Iniingatan niya yung gamit na to. Si Ate Chris. Ballpen ko po. Ballpen? Hindi boyfriend? Ballpen? Ballpen, very good. Si Ate kaya? Quintas din, very good, Quintas. Ayan, dahil, mamaya na, dahil ang ating story ay about sa sacrifice. Alam niyo ba yung sacrifice? Oo. Sige nga, kung ready na kayong makinig, patingin ako ng maayos na upo at nakikinig na estudyante. Patingin nga. Ayan, nakikinig na siya. Ready na ba kayo sa ating lesson? Ready ba ba? Ayan, very good. Siyempre, ang ating lesson ay matatagpuan. Walang iba sa Biblia. Biblia. Ano to? Biblia. Salita ng Diyos. Ang ating story sa umagang ito ay matatagpuan natin sa Biblia. Sa Genesis. Genesis. Ayan, nakikita niyo yung picture. Yes po. Merong isang lingkod. Siya ay si Tatay Abraham. Sino siya? Tatay Si Abraham. Tatay Abraham. Meron siya kaisa-isang anak. Kaisa-isang anak na ang pangalan ay Isaac. Isaac. Alam na yung kwento ah. Isaac. Ngayon, kinausap siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Abraham! Abraham! At ang sagot niya sa Panginoon ay, Panginoon, narito po ako. Yun yung lagi niya sagot. Sa tuwing, tinatawag siya ng Panginoon. Na nandito siya, ibig sabihin, available siya. Ganon. Ngayon, kinausap siya ng Panginoon, si Tatay Abraham, at ang sabi, ibigay mo sa akin ang iyong kaisa-isang anak.
kinabukasan, si Tatay Abraham ay gumising na maaga at nag-prepare siya ng mga gagamitin niya. Diba? Gumamit siya ng kahoy. Ano yung mga punong kahoy? Ayan, nag-prepare siya ng mga punong kahoy. Nagdala siya ng asno. At na kutsilyo na gagamitin niya. Mga bata ito yung lugar na sinasabi ng Panginoon na lugar ng muraya ay malayo sa likod nila. Kaya, ang gagawin nila, sila ay maglalakbay na ilang araw kaya. Sa tingin nyo may sasakyan, araw, wala silang sasakyan. Alam nyo yung ginamit nila? Lakad lang. Sa loob ng 3 araw. Ngayon, makalipas ang 3 days, 3 araw, narating nila yung lugar ng Moriah na sinasabi ng Panginoon. Ayun. Si Tatay Abraham, nagdala din siya ng 2 kanila. Ilan yung kanila? 2 kanila. At isang asnordahi. Ngayon, pinaiwan ni Tatay Abraham yung 2 kanila dun sa may baba ng bundok. At si Isaac at si Tatay Abraham lang ang kasama. At si Abraham, siya yung may dala-dala na alin? Ng mga kahoy. Habang naglalakad sila, si Tatay Abraham, hindi siya nagreklamo kahit yung pinakamamahal niyang anak yung ibibigay niya sa Panginoon. Kaya, maya-maya, nag-prepare na siya ng lalagyan ng bato kung saan pag-aalayan niya sa Panginoon. Ngayon, maya-maya, itong si Isaac, nagtanong siya kanino kay tatay niya, kay tatay niya. Sabi ni Isaac, Tatay, meron na tayong kahoy, meron na tayo dito pangsindi, meron na lahat. Nasaan yun lang na gagamitin natin para i-alay sa Panginoon? Sabi, nagtaka siya, dalawa lang naman sila, di ba? Kasi nung araw na yan, hindi alam ni Isaac na siya yung itatay. Pero sabi ng Panginoon, kahit ibigay ni Abraham, si Isaac, sabi ni Tatay Abraham, Panginoon ang mag-provide. Ibig sabihin, from nothing, di ba meron agad? Kaya, sabi ni Tatay Abraham, ang Panginoon ang mag-provide ng lahat. Na isang Panginoon. Kaya naman, maya-maya, si Isaac ay nakahiga na siya. At papaslaki na siya ng kanyang bata. Kahit masakit ko sa kanya, syempre, kamahal na mahal niya yung anak niya. Diba? Kahit sino naman sa atin, diba? Mga kamag-anak natin. Diba? Pag gagawin na yun, kakaiba kasi ito eh. Pero totoong nangyari yan sa Bible. Ngayon, sasaksakin niya yung anak niya. Alam niyo ba, si Isaac, hindi siya hindi siya nagpupuliklas, hindi siya nagwawala. Kasi nakakalit siya, hindi siya nagano. Dahil alam niya na siya yung kaya naman, kung si Tatay Abraham ay sasaksakin niya na, papatayin niya na. Ano? May nagsalita na anghel ng Panginoon. Huwag mo patayin ang iyong anak. Diba? At maya-maya, nag-provide ng Panginoon ng isang upang lalaki. Ay isang ram. Nakasabit ito sa isang puno. Yung kanyang sungay ay nakasabit sa puno. At ito ang binigay ng Panginoon na ialay sa Diyos. Imbis na si Isaac. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon, dahil nalaman ko na
Daddy? Opo. Nakita niyo ba yung kapangyarihan ng Panginoon? Opo. Diba? Mahal na mahal ni Abraham ang kanyang anak. Siyempre, ayaw yun ng Panginoon na saktan ni Tatay Abraham ang kanyang anak. Yan. Meron akong tatlong tanong kung maaalala niyo. Patingin nga ako na ang comprehension. Ayan, patingin nga ako. Ngayon, may picture, alam niyo na agad yan ha. Ngayon, sino, taas ang kamay ha, sino yung nagutos kay Tatay Abraham na itali ang kanyang hati sa isang nakamamahay? Si Kuya. Panginoong very good. Praise God. Isa pa. Anong lugar sinabi ng Diyos kung saan niya pag-aalayan si Alsa? Sige Kuya, Jimboy. Very good. Mount of no? Okay, last. Pangatlo. Dahil malayo nga yung Mount Moriah. Ilang araw sila nagdang? Ilang araw ba? Tatlong araw ba? 5 araw ba? Ano yung action? Very good. 3 days, 3 araw. Ayan. Nakikinig lang. Ang ating memory verse ngayon ay matatagpuan sa Genesis chapter 22 verse 14. ano ba ibig sabihin ng memory verse? Talatang sila sa ulo mula sa Biblia. kaya hindi lang natin siya babasahin, hindi lang natin siya unawain, dapat isa sa buhay. Very good. Isa sa buhay natin ha, yung mga nababasa natin sa Bible. Okay, una, ang gagawin natin, babasahin natin ng 2 beses. Sa pangatlo, kayo lang. At sa pang-apat, kung sino yung makakabisado, okay, okay. Sige. Pangalawa, pangatlo, kayo lang. Pang-apat, kung may memorize. Okay, sige. Ready, read. Genesis chapter 22 verse 14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. One more time. Ready, read. Genesis chapter 22 verse 14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Last one, kayo lang. Ready, read. Genesis chapter 22 verse 14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Very good. Ayan. Ngayon, tatanggalin mo yung teacher. Tatanggalin siya, ha? At kayo, okay ba? Mag-reverse. Mag-reverse po kayo. Okay po? Sige na, sino ang makakabisado? Lahat? Grabe. Sige, si Kuya James. Hindi ko pa natawag. Ako mo na kami. Ay, natawag na. Sige, ikaw. Very good! Ang galing. Yes, yes. Baka hindi ko pa natawag kanina, ha?
Genesis chapter 22, verse 14. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Very good. Ngayon, ano naman ibig sabihin ng memory verse? Diba sabi ko, hindi lang babasahin, hindi lang, uunawakan din natin. Diba? Kaya ang ibig sabihin ng ating memory verse ay, yung naalala niyo yung kwento natin, tinawag yun na lugar na Jehovah Jireh. Kasi, ang Panginoon, nagpo-provide siya ng lahat ng need natin. Diba? Ibig sabihin, basta, meron tayong, pagtitiwala sa, saan? Sa Panginoon. Kayo ba? Nagtitiwala ba kayo sa Panginoon? Oo. Dapat. No? Dahil, sa pagtitiwala sa Diyos, ay mayroong blessing. Very good. Makikita natin, paano ba si Jesus Christ? Ano yung katangian ni Jesus Christ? Diba? Doon, nakita natin God is provider. Diba? Ano yung provide niya? Yung, alam niyo ba, na si Jesus Christ, siya rin ay nagbigay ng kanyang, buhay para sa Amen. kasi, ano nga yun? Tayo ay Salamat. kaya ang Panginoon, dahil meron tayong danger, which is yung hell, ang Panginoon, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus Jesus Cristo. Kaya ngayon, kailangan natin siyang pagkatiwaan Daan. at Natayan. Sino? Ang Panginoon. Si Jesus Christ. Kaya tayo ay mananalangin. Tatanggapin natin siya sa ating puso bilang Panginoon ng sarili tagapag. Sige na, pikit na ang ating mga mata. Yuko ang mga ulo. Si Teacher Mika na lang ang mag-pray. Pray. Okay? Pero sunod kayo sa mahinang tinig lang. Kayo manalangin. Walang didinan, walang mag-uusap, walang magkukulitan. Sige po, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po. Kayo po ay namatay, inilibing, at sa ikatlong araw ay muling Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at pagbubulan. Tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at sarili ko pong tagapagligtas. Ito pong aking samudalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, very good. Lahat kayo tumapagsak. Ngayon, kayo ay anak na ng kagaya nga na may request natin na Panginoon, provide siya. Kahit ano kaya niyang ibigay sa atin. Maging tayo mismo ay kaya na tayong iligtas. Sino dito nakatanggap na kay Jesus? Ayan, mag-activity na tayo. Ready na ba kayo? Okay, dahil dyan, mag-group kayo. Nakita niyo yung mga pictures kanina dito? Ang ating activity is, aayusin niyo lang yung mga pagkasunod-sunod na story. Based sa picture, yung pagkasunod-sunod ng picture, okay? Ngayon, dalawang group, paunahan. Kung sino mauna, automatic siyang panalo, okay? Okay ba? Sige, group tayo. Boys or girls? Boys versus girls. Girls. Sino gusto one-to-one-to? Wala. Sino gusto boys versus girls? Boys versus girls. Okay, sige. Boys, girls,
Lord.